pa. Ang resolusyon sa Senado si Senator Robin Hood Padilla para imbestigahan ang indefinite suspension ng ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC sa SMNI. Aniya, ang walang batayang suspension ay hindi lamang pagkakait ng nararapat na proseso, kundi paglabag na rin sa press freedom. Si Troy Gomez sa report. Nananatiling questionable para kay Senador Robin Padilla ang patuloy na suspensyon ng SMNI. Mag-aapat na buwan na pero di pa nakababalik sa ere ang SMNI matapos itong suspindihin indefinitely ng National Telecommunications Commission o NTC. Sa SMNI umiere ang mga programa ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ at maging ang programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gikan sa masa para sa masa. Una nang sinabi ni Padilla na ang suspensyon ay dala ng pamumulitika. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Hindi naman po natin maipagkakaila din na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay Pastor Kibuloy, may kinalaman sa politika. Sa inihaing proposed Senate Resolution 1000 naman ni Padilla kamakailan ay formal niyang hiniling sa Senado na imbestigahan kung wala bang nilabag na proseso ang NTC. Yan. Alam mo, eto talaga. Hanga talaga ako dito kay Senator Robin. Ito ang tinatawag mo, senador, na may bayag. Oo. Hindi ko kasi, ito eh. This is something na hindi mahirap talakayin, di ba? Mahirap talakayin itong pagkakataon na to. Hindi popular itong topic na ito. At higit sa lahat, mababatikos ka. Sigurado ka mababatikos dito pag kinampihan mo ang SMNI. Pero dito, kitang-kita natin, gusto lang niya yung katotohanan. Di ba? Katotohanan po na lumabas na sandali. Bakit indefinite yung suspension? Bakit tuloy-tuloy ho? I mean, sa lahat ho ng patakaran ng gobyerno, laging dapat meron hong limitasyon, di ba? Kung isususpend mo, bibigyan mo ng 30 days, di ba? Kahit to sa MTRCB, ganun din di ba? Pag may sinususpend silang palabas, o 60 days, ganyan, 2 buwan, 30 days, o 7 days, may mga ganun Di ba? May limit. Okay lang naman tatanggapin naman Tatanggapin naman po yan ng SMNI kasi nasa ilalim naman po nila yung talaga yung NTC na ito. I mean, yung kailangan nilang mag-submit to the authority. But the question is, bakit walang hangganan? Ano to? Para ba yung sinabi na hanggang nakaupo si Marcos, hindi kayo makakabalik? Ganon? Anong katarantaduhan yan? Di ba? Sana bigyan naman natin ng sapat na desisyon yung pagsususpende ninyo NTC. Sana ho talaga ewan ko kasi kung ang alam ko para magka-hearing kailangan kang apruban ng leadership ng Senado. Ewan ko lang kung mapupush ni Senator Robin to. Iba talaga to si Senator Robin di ba? Alam mo yung tipong wala Ito talagang revolusyonaryong tao. Sigurado ako. Di ba? Sigurado ako hindi ito yung atras bayag Pasensya na meron kasi iba diyan tapang-tapangan lang. Pero atras bayag naman pagdating sa tunay na laban. Ito, lumalaban talaga. Di ba? Tuloy natin. Investigasyon in aid of legislation ay hiniling na pangungunahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan. Ipinunto ng senador na sa isang probisyon sa Republic Act No. 11659, hindi dapat lalagpas sa 30 araw ang suspensyon ng isang network. Ito ay kayo dyan. Aral. Yari kayo. Paano ba yan? Merong basihan. Meron basihan si Senator Padilla. Meron po siyang basihan na hindi dapat lumagpas
ng 30 days. Upang maiwasan ang matinding pinsala o maging sagabal sa interes ng publiko o ang suspensyon ng isang network. Ito ay upang maiwasan. Wait, pakinggan natin kung alamin natin kung ano yung eksaktong batas na Legislation ay hiniling na pangungunahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan. Ipinunto ng senador na sa isang probisyon sa Republic Act No. 11659, hindi dapat lalagpas sa 30 araw ang suspensyon ng isang network. 11659, Republic Act 11659. O, di ba? Lupit, pambira. Oo. Ito ay upang maiwasan ang matinding pinsala o maging sagabal sa interes ng publiko o pribado. Bigurin anyang ipaliwanag ng NTC sa kanilang show cause order kung bakit kailangan patawan ng indefinite suspension. Alam mo, Senator Padilla, maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho makakalimutan ng taong bayan itong ginagawa ninyo na pagtayo sa katotohanan. Kasi simple lang naman po ito. Ibang issue ito sa issue ng ABS-CBN na pilit nilang dinidikit. Ibang issue ho ito. Wala naman hong kaso sa korte ho itong SMNI. Di ba ho? Ngayon, kung sinasabi nila nagpapakalat daw ng fake news yung ibang host, di kasuhan nyo yung mga host. Kasi alam nyo, lahat naman po ng channel, network, may ganyan ho silang disclaimer. Kung ano man yung sabihin ng host, wala hong kinalaman ng istasyon. Kahit ako sa amin, meron din hong kaming ganun, di ba? Wala hong kinalaman ng istasyon. Kung ano man ang sabihin. Di ba? At meron naman po tayong batas against false news. Kung talagang seryoso kayo na sa tingin ninyo fake news si Ka Eric at saka si Badoy, bakit di nyo kasuhan? Alam kasi nila na matatalo sila sa korte. Kasi hindi naman talaga fake news yun. Nagtanong ho. Although, sabi nga nila, medyo malicious daw yung tanong. Gayong pa man, the court also says na ang mga public official hindi dapat onion skin. Even if medyo malicious. Even if medyo, debatable pa kung talaga bang malisyoso. Ibang usapan, ito para sa kaalaman ninyo. Kasi ako dyan bago ako nagsimula ng pagbablog, yan ang talagang tinanong ko sa lahat ng abogadong kakilala ko. Kung papaano ba nagiging malicious ang isang statement, kung papaano ba. Sabi, pag talagang directed sa ordinary citizen, hindi public official, mas madaling patunayan ang malicious intent nung sasabihin mo. Okay? Hindi ganun enough. Ibig sabihin, hindi kailangan talagang kapirasong pitik mo lang, medyo madedelikado ka na. Pero pagdating sa public official, napakahirap patunayan ang malicious intent mo doon. Kasi unang-una, public official ito. Diba? So, meron na tayong court decision na sinasabing wag dapat maging ang public official. Kaya nga ito tayo nagtataka dito Diba ho? Kung talagang may issue sila kay Ka Eric, bakit di si Ka Eric ang banata nila? Hindi i-demanda nila, dali nila sa korte. Diba ho? Yun lang naman kasimple. Eto nga, tama naman to si alam mo, good job ka dyan Senator Padilla. Kasi meron kang basihan, di ba? Meron kang sinite na batas, di ba? Di ba yan ang sinabi kay Trillanes? Oo. Yung desisyon na, di ba, nagdemanda si Trillanes kay Muka? Sabi ng korte kay Trillanes, hindi ka dapat onion skin. Kaya talo siya. Gorgor siya. Di ba? Yari ka ngayon. Tuloy. Ang SMNI. Ayon sa senador, ang walang basihang indefinite suspension sa SMNI ay hindi lamang pagkakait ng due process, kundi maging paglabag sa press freedom. Ang investigasyon sa suspensyon ng SMNI ay una ng hiniling ng senador sa isang privileged speech sa isang sesyon sa Senado. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito nagkaroon ng schedule kung kailan tatalakayin. Subiri, ano to? Tuta ka na ba talaga ng administrasyon na to? Pinagbawalan ka ba ng administrasyon na to na magkaroon ng hearing tungkol dito? Ano to? Anong utang na loob mo? Sa administrasyon o sa taong bayan? Subiri, ha?
dapat dun lang tayo sa katotohanan, di ba? I-Senate hearing yan kasi may basihan po yung sinasabi ni Senator Padilla. Pambira ka naman, oh. Subiri, ano to? Gagaya ka ba kay Tambaloslos? Natuta ng administrasyon na to? Naku po, patay tayo dyan. Huwag tayong ganyan na Senator Subiri. Ayari tayo niyan, oh. Habang ang kanyang bagong resolusyon naman kung saan formal niyang hiniling ang investigasyon ay posibleng isagawa sa April 24. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez. Oh, sumasabay ako. Andali, sasabay ako. Alam mo naman, lagi ko nakakalimutan yan eh. Sabay Hiniling tayo. ang investigasyon Sabay tayo, ay sumabay posibleng kayo. isagawa sa April 24. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Oh, grabe. Hindi, alam mo, iba ka, Senator Robin, ha? Isa ka talagang revolusyonaryo. Talagang hindi ako nagkamali sa suporta sa'yo. Hindi biro. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga katulad ni Senator Padilla. Kasi akala talaga nung iba, ito walang biro ho ito. Akala kasi nung iba, artista lang to si Senator Padilla. Hindi nila alam, angkan ho ito ng mga politiko din ho. Itong si Senator Padilla. At marami ho itong alam. Sa katunayan, mas marami pa ho itong alam kesa doon sa mga natutulog sa sa pansitan dyan sa Senado. No, halimbawa nito ni Subiri, tutulog sa pansitan. Diba? Yun ang totoo dyan eh. Ang hirap kasi sa inyo itong kaya lang syempre meron din talagang mga tumutol. Hindi mo maiwasan yun eh. Sino ho yung tumutol? Si Mike Bitter Abe. Mike Bitter Abe, pasok. Bay, meron na palang formal na resolution na ipinail si Senator Robin Padilla, resolution number 100, tama ba? Alam niyo kung anong purpose ng kanyang resolution? Para ipatawag ang National Telecommunication. Dahil bakit daw indefinite ang pagsuspindi sa SMNI, yung network na pag-aari ni Kibuloy. Kita mo, yung galaw ni Robin Padilla. Although karapatan niya dahil senador. 8 minutes yan, 8 minutes. Tingnan nyo, 8 minutes yan, ha? Orasan niyan, 8 minutes. Hindi yata alam ni Robin Padilla kung ano ang kapangyarihan ng National Telecommunication na magsuspindi ng radio, TV station kapag ito'y may mga violation. Di ba? Yan ang pinupunto niya. Kita mo kung gaano rin to walang alam. Walang alam eh. Bakit to kanyo? Sabi niya, di ba, kapangyarihan naman ng NTC yan. Na magsuspinde. Hindi niya alam yun. Ganyan, di ba? Mga ganyan-ganyan pa siya eh. Hindi niya alam. Paano yan? Meron nung batayan ho ang sinasabi ni Padilla, ni Senator Padilla, na na merong limitasyon lang ang suspension. Yan ang hindi mo alam. Daldal ka ng daldal, nagbumukha ka tuloy tanga dahil sa mga katangahan yan. Diba? Yan ang mahirap sa'yo, Mike Abe, basta makahirit ka lang kasi bitterness to the max ka kay Kibuloy eh. Kaya tuloy ganyan eh. Hindi pala alam ni Padilla kung bakit indefinite ang pagkakasuspende. Hindi alam kung kailan babawiin. So, gustong malaman. Pero ito lang po, Senator Padilla, baka hindi mo alam. Fake news daw po ang SMNI. Nagpapakalat. Basihan niya, fake news daw po. Sino nagsabing fake news? Si Romualdez. Napatunayan mo ba ng korte na fake news siya? Hindi mo rin alam. Yun ang problema sa'yo, di ba? Ayan, Republic 11659. Pinost pa ni Diego Latigo. Para sa kaalaman mo, Mike Abe, para hindi ka magmukhang tanga. Republic Act 11659. Kailangan may limitasyon ang suspension, 30 days lang. Ako.
Mike Abe, pinaiiral mo na naman yung ano mo ha. Yung mahina mong kokote, wag ganyan. Daw ng fake news at higit sa lahat, naninira daw sa gobyerno na puro walang basihan o fake news. Diyan nag-umpisa yan sa Congress. Nung banata nila si Speaker Martin Romualdez at yung iba pa. Doon nag-umpisa yun eh. Kaya sila sinuspindi. Indefinite. At na-discover pa na merong isang radio station kahit suspendido na sila, nag-program pa. Naghimpapawid pa. Kaya sinuspindi. Indefinite. So, patong-patong ay violation. Pero tama lang ito. Abangan din natin. Kasi pag dumating ang commissioner at mga abogado ng National Telecommunication, baka ito si Robin Padilla malekturan ng NTC kung ano ang kailang kapangyarihan at ano ang mga batas na may iral. Kaya sa isang banda, abangan na rin natin kung ano magagawa nitong resolution na ito ni Robin Padilla. Yun na yun. So, alam naman natin si Robin Padilla ay mayroong malaking utang na loob kay Kibuloy. Inaamin naman niya. Ayaw nga niyang maaresto si Kibuloy. Ayaw niyang maimbitahan sa Senado si Kibuloy. So ngayon, ang kanyang iimbestigahan at iimbitahan ay ang gobyerno through National Telecommunication Office of the President. Ayan. At dahil dyan, ang aking pong analysis at opinion, ay talagang ayaw nilang galawin. Yung tapos na sa third and final reading sa Kongreso bago nag-recess. Ang Holy Week, bago nag-recess ng Holy Week, na tapos na yung punto niya, pinapahaba na lang niya para umabot ng 8 minutes. pagkansila sa prangkisa ng SMNI. Di ba? 9710 yung proposed bill at inaproba ng Congress. 284 congressman yata ang bumoto ron na pumabor na kansilahin dahil nga sa fake news ang SMNI. Nasa Senado na yan. Dapat galawin ng Senado yan. Dapat pag-usapan sa Senado. Pero ngayon ang lumalabas, iba ang galaw ni Padilla. Ang gusto niya, ulit-ulit, paulit-ulit. Ano to? Paulit-ulit? Ay imbestigahan kung bakit sinuspindi. Hindi niya tinatapik o pinag-uusapan kung ano ang kailang gagawin dun sa proposed bill ng Congress na tapos na for revocation. O, kita nyo? Kaya kaabang-abang, lutang na lutang dito, talagang kampihan, parang ganon. Okay? Yan ang galaw ng isa sa mga senador na identify kay Kibuloy at sa 351 na. Rosa, yung mag-ina na Villar o kaya ito si Amy. O yan. More or less. Baka yan yung mga senador na tututol. Sinasabi ko baka, hindi ko pinangunahan. Baka yan yung tututol para sa revocation ng mga prangkisa ng SMNI. Kasi ngayon pa lang, hindi nga nila pinag-uusapan yan eh. Alam ba nyo, isang araw ay nag-press conference pa si Joel Villanueva, majority leader, na topic ko na rin yata yun, ng Senado, ni hindi kasama sa priority. Hindi kasama sa agenda ng Senado sa kailang pagbabalik. Radyo at TV lang ang sakop nun, tanga. Sabi nito, grabe naman, no? Social media platform di kasama. Wag mo, hayaan nyo na magbakatanga siya. Ganun talaga. Yan tuloy, natanong to si Mike Abe. Asa na yung secret deal? Asa na? Akala ko ba may secret deal si Duterte? Ay, pambihira ka. Ikaw ang fake news. Mike Abe, akala ko ba may secret deal? Sinabi ng China, wala. Sabi mo, sabi ng China, meron. Mike Abe, fake news ka pala eh. Pambihira ka. Sabi mo, meron eh. Secret deal. Tapos ngayon, sabi ng China. Hindi, di ba tandaan nyo? Sinabi nito, sabi daw ng China may secret deal. Biglang sumagot ang China, sabi wala naman secret deal. Sino kayo ng fake news? Kayo ng coming April 29, alang trabaho, natalakayin yung proposed bill ng Congress tungkol sa pag-revoke ng yan, natapos na sa kanila at dapat nasa Senado. So, hindi priority. So, ayan, kita nyo. Lutang at nakikita natin ang mga senador na pumapabor sa may-ari ng network. So, yan ho yung kaabang-abang. At dahil dyan, muli ko hong ipinapaalala sa iyo, mag-i-eleksyon naman tayo sa 2025 at 20... Hirap na hirap siyang pahabain, no?
Ano na ba ngayon? 4 minutes and 5 minutes pala. Saktong 5 minutes na. 3 minuto pa. Mahirapan ka niyan. Paano mo ipahabain yan? 2028, tandaan natin ang mga pangalan ng mga taong ito. Ngayon ang bahala kung ano yung gagawin. Oo, tatandaan talaga namin. Baka maging senador. Ay, talagang tatandaan namin ang pangalan ni Senator Padilla. Iaangat namin yan Vice President o di kaya Presidente. May bayag eh. Ayaw na namin siya walang bayag. Ulit niya mga yan. Kung hindi niyo susuportahan dahil sa kailang mga performance ngayon, edi nasa inyo yan. Malaya po kayo dahil ang trabaho ko lang naman ay magbigay ng impormasyon. Pero alam na namin yan, paulit-ulit pa para humaba lang yung kwento niya. Bira. Ang pagpapasya pagdating sa eleksyon, nire-respeto ka yan. Exclusive sa mga botanteng Pilipino. Registered voters ang merong eksklusibo na karapatan kung ano ang kanyang gagawin during election day. Ayaw kong ma-influensyahan sila. Ang akin dito, paalaala lang. Ulitin ko, kung gusto nyo manatili, yung sa tingin ninyo'y alanganing mga senador, nasa inyo yan. Kung gusto naman rin po ninyong tanggalin ng mga yan sa Senado, o edi nasa inyo rin pagdating ng alala. Ayan, okay? So, ayan po yung galaw. Any comment, reaction, malaya po kayo. Itong issue pa rin ho, ako ano ba ito? Tapos na siya, kaya kailangan niya na magbasa ng mga comment. Wala pang 6 minutes. Tapos na siya. Kailangan niya magbasa ng comment para humaba. Ito talaga? Totoo ba yan? Baka daw gamitin ni Kibuloy yung na human shield, gano'n? Yung mga member niya ng Kingdom of Jesus Christ. Grabe naman yun, no? Baka daw gamitin ni Kibuloy na human shield. Grabe yung topic mo, pantanga lang, ha? Baka daw gamitin, alam mo, eto ha, nanggaling ako kaganina dyan, ha? Papakita ko sa inyo. Hindi, ito, video ko. Hindi ko pa na-edit, pero papakita ko sa inyo. Para lang mo sa kaalaman mo ka, yung mga tao dyan, alam nyo ba na, nagtaka kasi kumain, pag galing sa airport, kumain lang ako doon sa masarap na kainan nila, hinanap ko yung isang doon, server doon. Tapos di nandun ako, di ba? Tapos nakita ko may magtutugtugan. Tinanong ko, baka pwede yung dumaan tayo doon. Sabi ko, ano to, araw-araw? Sabi ko, oo, araw-araw yan. May nagpi-praise and worship dyan. Ito, papakita ko sa inyo. Kanina lang yan, Yan daw yung gagawin niyang human shield. Hindi, totoo to. Alam mo, kanina nga sabi ko nga gusto ko nang mag-worship song, din doon, mag-praise and worship doon Yan daw ang gagawing human shield. Wala naman siya dyan. Paano magiging human shield? Wala naman si Kibuloy sa kingdom. Si Banatbay nandun kanina. Pero wala si Kibuloy. Bihira ka naman, Kasi ngayon daw, kasama siya ng mga member at saka yun, totoo ba yung private army? Bakit lumalabas sa mga social media na meron daw private army siya? Tingnan mo, ikaw din, isa ka pang fake news Isa pa itong fake news Nakikita ko sa social media. Oo. May private army si Kibuloy. Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? Para lang talaga masabing hindi siya nagpapakalat ng tanong, nagpapakalat ng fake news, tinatanong niya. Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? May kumakalat din. Paano ba yon? May kumakalat din Mike Abe, na bayaran ka Totoo ba yun? 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 Kaya ako nagtatanong lang Nagtatanong lang ako Kasi kung ikaw sinasabi mo, nagtatanong ka lang na totoo ba may private army? Tanong ko sa iyo, totoo ba na bayaran ka din daw? Kasi may nababasa ako, may napapanood ako Sabi, totoo ba yun? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako kung totoo yun. Ako hindi totoo, okay lang. Ako nagtatanong lang din ako.
Para lang humaba, ano? Talagang sasalsalin niya yung balita. Oh. Wow. Wow. Wow! Totoo ba yun? Wow. Wow. Totoo ba yun? Bayaran ka din? Sabi? Wow, ah. Wow. Wow. O, ginagaya lang kita, ha? O, wow. Na hindi lang mga member daw yung private army. Yo. Meron daw membro ng pulis Naku. sa Davao. Totoo Oh. ba yun? Totoo ba yun? Bigat. Ina, parang gago lang. Ang inang pagbablog to. Parang gago lang. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Wow, ah. May mga pulis din daw, ha? Oh, wow. Nakikita nyo na? Is this the kind of journalist na sinasabi niyong professional? Na 30 years daw? Totoo ba yun? Wow. Meron na mga kapulisan din daw? Wow, ah. Wow. Pag ako talaga makakita ng pulis mamaya dyan sa kingdom na yan, tatanungin ko talaga, kakausapin ko, totoo ba? Private army ka daw? Wow, wow, wow. Ayup. Yan, ha? Yung ba dahilan kung bakit hindi ma-penetrate ng hindi makapasok sa mga dapat nilang pasukin itong NBI at saka pulis? Sa Hindi makapasok. Hindi ka nanonood ng balita. Palabas-pasok nga sila dyan, eh. Mike Abe, what's the real deal? Are you really bitter? Ganun ka na ka-bitter talaga? Sobra ka na bang bitter kay Pastor Kibuloy? Sasabihin mo hindi makapasok? Ilabas-pasok ng mga pulis at sa mga... Iba ilang beses hinalughog yan ng NBI at saka ng pulis yung mga pagmamayari ni Kibuloy. Ito sasabihin mo hindi makapasok? Wow! Tapos, para hindi ka makasuhan, patanong ano mo? Wow, ah! Wow! Wow! pag-i-issue ng 3 warrant, 2 warrant of arrest sa Regional Trial Court ng isa sa Regional Trial Court ng Pasig, Wow. yung isa ay sa Davao City, RTC, at yung isa ay warrant of arrest galing sa Senado. Yung ba yung dahilan? No? Kaya nga, tatanong lang tayo, totoo ba na yung mayroon siyang private army? Oh, ako rin, nagtatanong lang din ako, totoo ba yung mga nababasa ko? Nabayaran ka daw? Hindi, totoo ba yun? Kaya ka bumaligtad ng todo-todo kasi bayaran ka daw? Di umano? At yan ay tinatanong ko lang. Tanong lang naman po yun, ha? Wow, wow. Oh. Ako nagtatanong lang naman ako, Mike Abe, ha? Tanong ko lang din yun. Kasi katulad ng pagtatanong mo na may private army si Pastor Kibuloy, tatanungin din kita, bayaran ka ba? Yung totoo. May isa pa akong tanong. Ito, tanong ko lang naman din, ha? Totoo ba yung narinig ko? Totoo ba yung narinig ko nang nanghingi ka daw ng malaking milyon-milyon kay Pastor Kibuloy? At nung hindi ka binigyan, nagalit ka? Totoo ba yun? Ako, nagtatanong lang ako, ha? Kasi may lumabas na balitang ganyan, eh. Meron pa isa nagtatanong dito, oh. Ano sabi niya? Bago daw Raptor niyan. Wow! Totoo ba yan, Mike Abe? Totoo ba na meron kang bagong Raptor? Ha? Totoo ba yan? Wow! Wow, ah. Hindi, ako nagtatanong. Red na Raptor. Ay, grabe. Parang kilala ko itong mga nagko-comment na to. Parang alam na alam nyo, ah. Totoo ba yan, Mike Abe? Oh, yung mga sinasabi ng mga tao dito, hindi ako nagsasabi niyan, ha? Meron ka daw bagong Raptor ngayon, ha? Grabe, ha? Dapat ma-rapture ka na. Totoo ba yan? Wow, ha? Wow. Paano ka nakabili ng ganyan? Bagong-bago Raptor. Mahal-mahal na Raptor, ha? Di ba yan yung ano? Yung endangered species? Yan yung dinosaur, di ba? Oh, wow. Hindi, ako nagtatanong lang naman ako, Mike Abe. Tulad ng pagtatanong mo kay Pastor Kibuloy at pagsasabi mo na merong private army, may pulis pang private army at hindi makapasok, ha? Nagtatanong ka, di ba? O, tatanungin din kita, bayaran ka ba? Totoo ba na siningil mo si Pastor Kibuloy ng milyon-milyon at hindi ka binigyan kaya ka nagtampo? Totoo ba yun? Yan ang lumalabas na balita ngayon, eh. O, tinatanong ko lang naman din. Tanong lang naman to, hindi ako sure. Ha?
Oh, meron pa nagsasabi dito, oh, may bago ka daw pulang Raptor. Oh, wow. Ha? Totoo ba yan? Magkano bili mo dyan sa pulang Raptor na yan? Kanino galing yan? Wow. Wow, ha? Wow. Wow. Totoo ba yan? Kanino galing yan, ha? Wow. Oh, ha? Wow, wow, wow. Totoo ba na human seed gagamitin niya yung mga member para sa proteksyonan? Oh, totoo ba na ang shield mo ay yung Ford Raptor mo? Wow, ah. Totoo ba? Totoo ba? Paano ka nakabili ng magkano? Paki-Google nga. Diego, pa-Google naman, oh. Magkano ang Raptor na sa Pilipinas, Ford Raptor? Kasi sabi dito kanina, dolyar eh. Hindi ko naman alam kung magkano yung sa Pilipinas. Yung Ford Raptor na yan, ha? Totoo ba yan? Wow, ha? Wow, wow. Abay, mabigat yan. Mabigat yan, ha? Wow. Nagtatanong lang po tayo. Nagtatanong lang din ako. Hindi, nagtatanong lang din ako, ha? Totoo ba? Kasi may balita kami, narinig namin yan eh. Nabayaran ka daw. O, totoo ba yun? Nagtatanong lang ako. Siningil mo daw si Pastor Kibuloy ng milyon-milyon. Hindi pumayag sa'yo, kaya nagalit ka. Totoo ba yun? Totoo ba yun na may Ford Raptor ka daw? Oh, wow, ha? Wow. 2.3 million? Kala ko naman eh. Isang motor lang pala yan eh. Wow. Mike Abe, sana bumili ka na lang ng motor. At least hindi ka pa matraffic. 2.5 o 2.3. Wow, ah. Wow. Lahat naman ay may karapatan kasi po sa ngayon talagang pinaghahanap siya ng batas. So, tinatanong lang naman namin, ha. Hindi naman namin ikaw hinuhusgahan. Tinatanong lang namin. Ha? Kahit yung mga senador na halatang kakampi niya ngayon ang sinasabi nila, bay dapat sumunod sa batas. Totoo naman yan. Kahit si Duterte, ating Pangulong Duterte, sabi niya, warrant of arrest yan, dapat harapin. Totoo naman yan. Kasi ang warrant of arrest hindi pwedeng taguan yan. Galing sa korte yan. Court order yan eh. Sabi, pakitanong din Sir Barnabay kung kagagaling lang niya mag-travel. Wow, ah. Wow. Milagro. Pa-travel na ngayon. Mula na nag-umpisa mga admin, ha. Oh, wow. Totoo ba, Mike Abe? Panay daw ang travel mo? Wow, ah. Totoo ba yan, Mike Abe? Ang mga nagsasabi lang ng mga vlogger at supporters na yan ay dapat taguan at kinukonsinto yung pagkatago, yan mga yan kasama sa lumalabag sa batas. Ay, wala. Sinasabi, magtago. Hindi ko sinasabi kahit kailan. Kahit ako nandito, pag nakita ko si Pastor Kibuloy, isusuplong ko yun. Maniwala ka sa akin. Ang laki nun, ha, yung reward money, ha. Ati kami ni secretary. Pag nagkataon, isusuplong ko talaga yan. Sino na naman pinagbibintangan nito? Meron ba nagsabing meron ba nagsabing vlogger dyan na hindi, itatago namin si Pastor? May nagsabi bang ganun? Fake news din to eh, no? May nagsabi bang vlogger na ganun? Hindi, tatago namin yan si Pastor pag nakita namin yan. Hindi wala naman eh. Basta kami, pag nakita namin ako, si Coach Oli, tsaka si Boss Dada, kami na mismo dadangkit. Tapos, makikipagpalitan kami. Sa Amerika, dadalhin na namin yan sa Amerika. Kasi Amerika yung nagbigay ng reward money. Ang laki nun. Lahat kami nun, may Raptor na. Akala mo, ikaw lang makakabili nun. Wow, sigurado ha? Meron ka bang Raptor? Tinatanong ko lang. Wow ha? Wow. Pambira ka ha? Wow. At yung mga yan, pwede rin kasuhan ng obstruction of justice. Obstruction, Your Honor? Sabi ko nga sa iyo, pag nakita ko, alam mo, yan ang isa sa mga goal ko kung bakit ako nagpunta dito. Ha? Hindi lang dahil sa opening nung restaurant na yon. Ang goal ko kaya ako nagpunta dito para hanapin si Pastor Kibuloy. Pag nakita ko si Pastor Kibuloy, isusuplong ko sa'yo. Gusto mo? Pag nakita ko siya, may $2 million ako. Ha? Pag ako, hindi ako nagbibiro. Kaya, Pastor, huwag ka magpapakita sa akin, ha? 2 million yan. Isusuplong talaga kita. Hindi ko nag-iimbento ito eh, no? Sino kaya sa mga vlogger na nagsabing, pag nakita namin si Pastor, tatago namin.
Ang takin mo, 2 million yung reward money. Magre-retire na ako sa pagbablog nun. Bahala na kayo sa buhay nyo. O, sige, Diego Latigo, pangako ko sa'yo, pag nakita ko si Pastor Kibuloy at binigay sa akin yung $2 million, 50,000 sa'yo. Bili mo ng, ilang kahan ng Red Horse yan, ha? Ang mga kumukupkop at nagtatago sa isang wanted, sa isang Grabe, pinahahaba lang niya yung live niya, no? Walang kwenta. Ang bihira, ano? Ito yung sakit sa banks, no? Yung may mga vlogger talaga na wala kang kapupulutan ng pero marami rin pa rin siya na nauuto. Ang daming tangang tanso eh. Ito yung tipo ng vlogger na you do not have to say it all over again and again and again and again para lang, mo yun? Tanga ba kausap mo? Ulit-ulit na lang eh. Diba? Naghahanap ng batas. Hindi lang si Kibuloy, kahit sino. Pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Alam na namin sinabi na ng PNP kamakailan. Warning. Warning. Ang sino man. Mapapatunayang may kinalaman sa mga pinaghahanap ng batas na kaparte o parte ng pagtatago, mananagot kayo. Yun po yun. Wala tayong magagawa. Paalala lang. Dapat lang naman. Hindi naman ho pwedeng ibaliwala. Kasi kung magtatakipan, magtataguan, kakampihan ang pinaghahanap ng batas, anong justice meron sa atin? Justice. Alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo, ha? Sabi ko nga sa'yo, paulit-ulit eh. Pag nakita namin yan, si Bantag, si Tebes, alam na pala, nandun. Si Bantag, pag nakita namin yan, tsaka to si Kibuloy, isusuplong kagad namin. Nag-iipon kami pambili ng motor eh. Oo, maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi namin kukupkupin. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan eh. Ay nako, grabe to si Mike Abby. Ayan na, malapit na, sabi niya. Uy, 8 minutes na, patagalin ko lang ng kaperaso para hindi naman sabihin na 8-minute gaya ko. Patagalin lang ng kaperaso. 8 minutes and, 8 minutes and 11 seconds. So, patatagalin niya ng konti, tapos titingnan natin kung gaano katagal, ha? Siya naman ay akusado pa lang, hindi pa naman siya guilty. Kaya nga may trial. Mayroon due process, yun po yun. Kawawa naman po ang di umano'y biktima kung mananatiling ang maimpluwensyang tao ay kakampihan para itago, kakampihan para proteksyonan. Sana walang ganon. Pero palaala lang, sabi nga ng PNP, ni Colonel Jean Pajardo, mananagot pagka napatunayan ang mga gumagawa na ganyan. Stop na. Pak. 8:38 seconds. 8 minutes and 30, 8 minutes and 38 seconds. Wow, umabot ka ng 30 seconds, lagpas ka, ha? Sa Mendong, maraming salamat po. Masama sa Mendong, thank you. Ayos na, buto-buto. Sabi ni Diego, ayos na, okay na yan. Sabi nito, saan itatago ng mga vlogger si Pastor Kibuloy? Kung makita man nila man, wala silang dalang. Alam mo, tama ka dyan eh. Wala naman sa amin yung arrest warrant, di ba? Hindi naman kami officer of the law. So, paano namin sila aarestuhin? At saan naman namin tatago? Ang dami-dami niyang pwedeng pagtaguan. Isipin niyo yan, ha? Kami pa daw magtatago. Sa dami-dami ng pagmamayari ni Pastor Kibuloy, kami pa magtatago, ah. Wow, raptor lang, ah. Grabe, ah. Ay, nako. Sabi nito, grabe naman ito makano. The smartest vlogger I ever known, on the job all the time, downloading yung... Ay, ako pala yun. Akala ko si Mike Abby. Salamat sa mga makabuluhang paliwanag. You're the best. Don Bosco. Ay, taray. Don Bosco, TSS, ASC, Pink, Sikopo. Parang ang bigat ng pangalan mo. Bigatin ka, sir, ah. Sana dinagdagan mo pa ng pangalan mo para mas matandaan namin. Don Bosco, salamat po, ah. Thank you very much. I appreciate it. Pero pwede bawasan mo ng konting pangalan mo para mas... Hindi, sikreto yan sa ano. Ang branding dapat lang. Hindi mahaba. Halimbawa, pag sinabi mong toothpaste, Colgate, di ba? Pagka alam mo sinabi mong toothpaste, sodium hychloride solution, di ba? Hindi matatandaan yun. Hydrogen peroxide solution, ganyan, di ba? Kaya kailangan toothpaste, Colgate, di ba? Pag sinabi mong Pares, Diwata.
Kontutsang kalabaw. Promoted ka pa, Diwata, ha? Tapos kami pa pagbibintangan, wala naman kaming Raptor. Antindi. Para tuloy gusto ko nang lumipat sa administrasyon ngayon. Patatawarin niyo ba ako? Patatawarin niyo ba ako? Kunwari bukas biglang pinuri ko na ngayon si Tamba. Para lang sa kapalit ng isang motor. Kasi may pangarap akong motor eh. Sa halagang 2.3 million na motor. Ang motor yan, napakamahal oh. Ano kaya, no? I-deal ko doon, kunwari, di-deal ko, salapitan ko sila. No? Sabihin ko, sige na, bigyan nyo ako ng 2.3 million, isang buwan, pupurihin ko kayo. Pero sasabihin ko muna sa taong bayan. Ha? Mula ngayon, lahat ng sasabihin ko, it's a prank. For 1 month. Di ba? Huwag muna kayo maniniwala sa akin. Lahat ng sasabihin ko, starting tomorrow, kabaligtaran. Ganun. Para naman meron akong mabili ko naman yung pangarap kong motor. Tama, mali. I'm horrified. Bad shot ka na sa amin yan, Banat Bay. Grabe naman kayo. Maka-bad shot kayo, ha? Hindi, sasakyan nyo na lang ako para naman Ito, bad shot. Hindi naman ang itsura nito, nakaka-bad shot.